Pagpasok sa principal's office, ay tumambad sa akin ang magulong buhok ng anak ko, habang masama ang tingin sa akin ng isang nanay, kasama nito ang anak na magulo rin ang buhok. "Good afternoon Miss Alvarez, mabuti at nakarating kayo. Maliit akong ngumiti sa principal. Pinapanto ko kayo rito dahil sa inyong mga anak." Sabay turo sa anak ko, at sa isa ring batang babae. Napakamot ako sa noo. "Teacher Ruiz, bakit hinayaan nyo na makalmat ang aking anak? Tignan nyo kung gaano karaming kalmat ang kanyang mukha." Reklamo ng nanay kay Mrs. Ruiz ang teacher ng aking anak. Samantalang 2 kalmat lang iyon, pero hindi ko kukonsintihin ang anak ko, kung siya ang may gawa nun. "I'm sorry Mrs. Mendoza, sadyang naaktahan lang na umalis ako sandali sa room, at pagbalik ko ay nagkakagulo na ang 2 estudyante ko, hindi ko gustong mangyari sa inyong anak ito." Paliwanag ni Teacher Ruiz. "Itong batang ito, hindi ba yan tinuruan ng magandang asal, bakit ganyan iyan kasalbahe?" Matalim kong tinitigan ang nanay na ito. "Excuse me, wala kang karapatan na sabihan ang anak ko ng ganyan, bakit hindi natin tanungin ang mga bata, kung ano ba talaga ang totoong nangyari?" Mahinahon ko paring Saad. "Hailey, sabihin mo kung ano ba ang nangyari sa inyo ni Brianna kanina sa classroom." Ani Teacher Ruiz. "She attacked me first. Wala naman po akong ginagawa sa kanya teacher. Tinapunan niya po ng juice ang uniform ko, at hinila niya po ang hair ko." Nakangusong salaysay ng aking anak. "Pero hindi mo kailangan kalmutin ang anak ko bata." Inis kong tinignan ng nanay na to. "But she pulled my hair." Bad si Brianna. Naiinis na Saad ng anak ko. "Bastos ang batang to. What did you say?" Sigaw ko. Kanina pa ang nanay na to. Alam ko naman na may mali rin ang anak ko, pero ang babaeng to ay kinukonsinti ang kamalian ng kanyang anak. Puna ka ng puna sa anak ko, bakit hindi mo turuan ng mabuti ang anak mo? Malinaw sa'yo na ang anak mo ang nanguna kay Hailey, but alam kong na may kasalanan din ang anak ko. Matapos ang nakakainit ulong pag-uusap sa principal's office. Naiinis ako sa nanay na yun, hindi niya matanggap na may mali ang kanyang anak. "Mommy," tawag sa akin ni Hailey. Pero hindi ko ito pinansin. "I'm sorry po mommy." Napahinga ako ng malalim at itinigil ang sasakyan. "Anak, mali pa rin ang ginawa mo, hindi ba sinabi ko na sa iyo na kapag inaway ka ng classmates mo, sasabihin mo kay teacher?" Pero kasi po sinabihan niya po akong walang daddy. Napasinghap ako, dahil hindi naman niya ito sinabi kanina sa school. "Kahit na baby, promise mo kay mommy, na hindi na ito mauulit." "Pangako po mommy." Malungkot niya paring Saad. "Hello, bakit napatawag ka Leila?" Si Leila ang secretary ni mom. "Miss Clara, nasa hospital po si Mrs. Karina." Agad na nanlamig ang aking katawan. Anong nangyari kay mommy? Bigla na lang po siyang nawalan ng malay, habang nasa meeting po kami kanina. "Sige, uuwi rin kami dyan ngayon din." Hindi ko na hinintay pang sumagot si Leila. "Leonard, na-hospital si mommy." Naiiyak kong Saad nang masalubong ko itong lumabas ng kwarto ni Hailey. "Anong nangyari kay tita? Bigla na lang daw nahimate, habang nasa meeting sila, kailangan namin ngayon umuwi ng Manila. Sasama ako." Agad ko itong pinigilan. "Salamat pero, alam kong abala ka rin sa trabaho mo." Si Leonard ay nakilala ko sa hospital dahil isa siyang doktor. Siya ang aking doktor simula noong nagpapa-check up ako, at hanggang sa manganak ako. Oo, siya ang nagpaanak sa akin kahit ayaw ko, pero dahil Christmas Day nang manganak ako, ay kokonti lang ang mga doktor, at marami rin akong kasabayan na nanganak nun. "Sige, ihahatid ko na lang kayo." "Salamat." Dali-dali akong pumasok sa kwarto ni Hailey, naabutan ko itong naglalaro ng kanyang mga manika. "Baby, aalis tayo." "Where are we going po?" "Pupuntahan natin si Mama Karina mo." Agad itong nagtatalon sa tuwa. "Yehey! I'm excited po na makita si Mama Karina." "Maraming salamat Leonard, at hinatid mo pa kami dito." At dahil hindi nga siya makakasama, kaya nagpresenta na lamang itong ihatid kami sa airport. "No problem, mag-iingat kayo. Kapag maluwag na ang schedule ko, ay susunod ako sa inyo sa Manila, gusto ko rin makita si Tita Karina." Napangiti naman ako. "Sige." Masaya kong sagot, sabay kaming nagpaalam na kay Leonard. Mababakas pa rin ang lungkot sa mukha ni Hailey, sobrang malapit ito kay Leonard, sa puntong parang ito na ang kanyang ama.
Sinabi naman ni Tito Leonard mo na susunod siya sa atin, kapag hindi na siya busy. Saad ko kay Hailey. Niyakap naman nito ng husto ang manikang iniregalo sa kanya ni Leonard. Paulit-ulit akong nagdarasal na mabuti ang lagay ni Mommy. Simula nang iwan namin ang mag-ama, ay tumungo kami ng Cebu, kung saan naroon ang ilan sa negosyo ni Daddy na resort, ako ang handle noon, at si Mommy ay nagpumilit na humawak ng kumpanya ni Daddy sa Manila. Nagkasakit na rin kasi si Tito Arnold kapatid ni Dad, ito ang handle noon sa company ni Daddy. Gabi na nang makarating kami sa bahay ni Mommy. Agad kong inilagay sa kwarto si Hailey, dahil alam kong pagod ito. Hiha, maligayang pagdating. Bungad sa akin ni Manang Sally, agad ko itong niyakap, grabe parang hindi naman ganon tumanda si Manang Sally. Mas lalo kang gumanda, nasaan pala ang iyong anak? Nananabik akong makita ang batang iyon. Tuwang saad nito. Nasa kwarto ho Manang, napagod sa biyahe. Sige, kumain ka na muna hiha bago ka magpahinga. Tumango naman ako kay Manang, namiss ko rin ang kanyang luto. Maaga akong gumising, dahil gusto ko nang puntahan si Mommy sa hospital. Kagabi pa lang ay gusto ko nang umalis, ngunit hindi ko naman pwedeng iwan si Hailey. Hello, papunta na kami dyan, kamusta na si Mommy? Tanong ko habang nasa biyahe kami. Nilingon ko si Hailey habang yakap-yakap ang favorite niyang doll, bakas ang ngiti sa kanyang labi, halatang sabik na nitong makita si Mommy. Leila, antag ko rito dahil hindi siya sumasagot. Nandyan ka pa ba? Maayos naman po si Mrs. Karina. Sige po Miss Celeste, hintayin ko na lang po kayo. Nagtaka ako kung bakit parang taranta ito. Nakarating kami sa isang pribadong hospital, at ang pagkakaalam ko ay matalik na kaibigan ni Daddy ang owner ng hospital na ito. Let's go baby. But mommy, why are we here po? Sino po ang may sakit? Napakamot ako sa aking noo. Bibisitahin natin si Mama Karina mo anak, sagot ko. May sakit po si Mama Karina. Kita ko ang agad na paglungkot ng kanyang mata. Oo anak, kaya tara na. Alam kong gustong gusto ka na makita ni Mama Karina mo. Tumango naman ito. Karina Alvarez po. Ani ko sa receptionist. Alvarez. Ano niyo po ang pasyente? Tanong nito na may pagtaas pa ng kilay. Nanay ko. Nagtaas ito ng tingin at ngumiti sa akin ng malaki. Nagtaka naman ako, dahil samantalang kanina ay nakataas ang kanyang kilay. Room 205 po Miss Alvarez. Napailing na lamang ako sa isipan. Napahinga ako ng malalim, nang nasa tapat na kami ng kwarto. Dahan-dahan ko itong binuksan, at tumambad sa akin si Mommy na nakahiga sa kama, may oxygen pang nakakabit sa kanya. Halata rin ang pagpayat nito. Miss Clara, napabaling ako kay Leila na kakalabas lang sa CR. Mom, dali-dali kong nilapitan si Mommy. Mabilis na naglandas ang aking mga luha. Ang sakit, ayokong nakikita si Mommy na nasa hospital, bumabalik sa aking alaala ang kalagayan ni Daddy. Nang makausap ko ang doktor ni Mommy, ay dun ko nalaman na 1 linggo na palang naka-confine si Mommy. Nabangga ng isang kotse si Mommy, ang driver daw ng jeep ay bigla na lang inatake sa puso, kaya hindi nagawang magpreno at bumunggo iyon sa sasakyan ni Mommy, kahit pa gusto ko silang kasuhan ay si Mommy na ang may ayaw, sa katunayan ay nag-abot pa ng tulong si Mom sa pamilya ng driver. Ikinwento sa akin ni Leila, na ayaw ipaalam ni Mommy ang nangyari sa kanya, ayaw niya na mag-alala ako. Subalit hindi na natiis pa ni Leila na sabihin sa akin, at iyon nga ay tumawag ito sa akin. Pasensya na po talaga Miss Clara, kung 1 linggo ko bago ko po sabihin sa inyo ang lagay ng inyong ina. Ani Leila. Ayos na yun, dahil nandito naman na ako. Abala si Hailey na haplosan ang buhok ni Mommy. Siya nga po pala Miss Clara, hindi ko nasabi na nitong nakaraang 2 araw po, ay may pumunta ritong lalaki, nasa edad 50 po, mukha nga pong mayaman ang lalaking iyon. Sinong lalaking ba yun? Siya raw po si Alexander Villamor, at dati raw siyang fiancé ni Mrs. Alvarez. Nakakaawa nga po dahil sa matinding lungkot ang nakabatay sa kanyang mukha, nang makita si Mrs. Alvarez, kaya hinayaan ko na po siyang pumasok rito sa kwarto, binundol ako ng kaba nang marinig ang ikinwento ni Leila. Ibig sabihin nakita na ni Tito Alex si Mommy. Leila, sa tingin mo ba ay mukhang matagal na silang nagkikita ni Mommy? Hindi ko po masabi Miss Clara, dahil na rin po sa tuwing tatango rito si Mr. Alexander,
ay tulog naman si Mrs. Alvarez. Napahinga ako ng malalim, at napasapo sa aking noo. Sige po, bibili po muna ako ng makakain niyo Miss Clara. Tumango lang ako at nilapitan na ang anak ko. Mom, kailan po gigising si Mama Karina? I miss her so much po. Ani Hailey. Nagpapahinga lang si Mama Karina, mamaya gigising na rin siya. Sagot ko sa aking anak. Ngunit mabilis na nangyari iyon, nang dahan-dahan na bumukas ang mata ni Mommy. Anak, mahinang sambit nito. Ako nga po Mommy, nandito rin po si Hailey. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Mommy. Mama Karina, I miss you po and please sana gumaling ka na po. Mukhang naiiyak pang saad ni Hailey. Apo ko, gusto mang itaas ni Mommy ang kamay nito, para sana haplasan si Hailey. Ngunit hindi niya iyon magagawa, dahil na rin sa meron itong arm sling bandage. Halos mapuno rin ng bandage ang mga magkabilang braso ni Mommy, dahil na rin nang mabasag ang salaming bintana sa sasakyan ni Mommy, ay sa kanya tumalsik ang mga bubog. Nagkaroon rin ng simpleng fracture ang binti nito, dahil sa naipit ito ng naiuping pinto ng kotse. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon, dahil walang malalang nangyari kay Mommy. I love you too Apo. Ngiting sagot ni Mom kay Hailey. Lumipas ang 4 na araw ay naka-confined pa rin ang Mommy, ngunit sinabihan na kami ng doktor na pwede nang makauwi sa Sabado si Mom. Wala ngayon si Leila, dahil siya muna ang bahala sa kumpanya ni Mommy. Ako naman ang abalang nagbabantay sa kanya. Habang nagbabalat ng prutas, ay mabilis na nanimbalik ang kinuwento sa akin ni Leila tungkol kay Tito Alex. Tinitigan ko muna si Mommy, nakakaupo na ito, at naghilom na rin ang ilang sugat at pasa nito. Mom, totoo po bang pumunta rito sa hospital si Tito Alex? Walang paligoy-ligoy kung tanong. Mabilis na nagbago ang itsura nito. Bakas ang gulat. Pumunta rito si Alex. Mahina niyang sambit. Hindi rin makapaniwala sa nalaman. Opo, ikinwento sa akin ni Leila, 2 beses pumunta rito si Tito Alex, nang ma-admit ka po sa hospital. Ayoko pong isipin na matagal na kayong nagkikita ni Tito, Mom. Subalit mabilis na yumuko ang Mommy. I'm sorry, anak. Napasinghap ako. Patawad kung inilihim ko sa iyo ito. Sa katunayan ay 2 buwan na ang nakalipas nang magkita kami, humingi sa akin ng tawad si Alex. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Mabilis na nanlambot ang aking puso, nang makita kung paano matagal na nang ulila sa akin si Alex. Mahal ko pa ang Tito Alex mo anak. Lumuluhan itong paliwanag. Hindi ko alam kung ano ang aking irereact. Sa totoo lang nagtatampo ako kay Mommy, dahil kung hindi ito nangyari ay hindi ko pa malalaman. Lalabas po muna ako. Pahayag ko at tumayo na para lumabas, subalit napahinto ako nang marinig ko ang sinabi ni Mommy. Si Apollo, ilang beses niya akong tinanong kung nasaan ka, KGO wag ka mag-alala anak, wala akong sinabi kung nasaan kayo naruroon ng aking apo. Napahinga ako ng malalim at lumabas na. Saktong tumunog ang elevator na nakalapag na sa ground floor, ay siyang pagtunog din ng kanyang telepono. Habang papalabas ng elevator, ay hinalungkat ko ang aking bag, kinakapa kung saan nalagay ang telepono. Nang makuha ko iyon, siyang pagbangga ko sa isang tao. Mabilis akong yumuko ay nanghingi ng paumanhin. Sorry po hindi na ako nag-abalang tumangala, para tingnan ang nabangga ko, dahil kanina pa tunog ng tunog ang aking telepono. Hello Leonard. Hey Miss. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ng lalaki. Mabilis na nanlamig ang aking buong katawan, kahit pa 5 taon na ang lumipas, ay kilalang kilala ko pa rin ang kanyang boses. Apollo, sambit ng aking isipan. Walang paglingon akong umalis, nagmamadali akong maglakad, matindi rin ang pagtahip ng aking dibdib. Pati ang aking mga kamay ay nanginginig. Mabilis akong naglakad at sumabay sa mga taong aking nakakasabay. Hanggang sa makarating ako sa parking area. Nasa poko ang aking dibdib, habang mabilis pa rin ang kabog nito. Anong ginagawa ng lalaking iyon dito? Agad na sumagi sa aking isip, na baka bibisita ito para sa kanyang mommy. Balak ko lang naman magpahangin, ngunit paano ako makakabalik sa taas, kung naroon ang lalaking yun? Napapikit ako at tinignan muli ang aking telepono. Napatay ko pala ang tawag ni Leonard. Mabilis kong tinawagan ito, ngunit mukhang busy na ito, dahil nakailang ring lang ang aking tawag.
Napagdesisyonan kong tawagan na lamang si Leila. Hello Miss Clara, napatawag po kayo. Bungad nito. Pumunta ka ngayon dito sa ospital, ikaw muna ang magbantay kay mommy, pupuntahan ko lang si Hailey. Sige po Miss Clara, pwede ba Leila tigilan mo na ang kakatawag sa aking ng Miss Clara na lamang. Nako, hindi po pwede yun Miss Clara, kayo po ang anak ng CEO ng kumpanya na aking pinapasukan. Kaya malaki po ang respeto ko. Stop. Ayoko nang marinig sa iyo ang pagtawag sa akin ng Miss Clara, naiintindihan mo ba Leila? Sige po Miss Este Clara. Ngumiti ako at ibinaba na ang telepono. Matagal ng secretary ni Mom si Leila, itinuturing na rin namin siya na kabilang sa aming pamilya. Lalo na at inalagaan at inalalayan niya ng maayos si Mommy, nang magpasya na ito ang humawak ng kumpanya ni Daddy dito sa Manila. Pinindot ko na ang key ng aking sasakyan, at akma ko nang bubuksan ang pinto, nang may malakas na humila sa aking braso, at isinandig ako sa sarili kong kotse. Halos mawalan ako ng kulay, nang makita ang taong nasa aking harapan ngayon, ang taong matagal ko nang binura sa aking puso. Ang taong pumuno ng sakit at galit sa aking damdamin. Clara ikaw nga, mababa ka sa mukha nito ang matinding saya at kasabikan, habang nangingilid ang kanyang mga luha. Hindi ko rin itatago ang pagkamangha nang makita kung paano na mas lalong nag-matured ang kanyang itsura. Mas lalo pa itong tumangkad, at ang kanyang katawan ay mas lalong tumikas, dahil na rin sa mga muscles nito, na bakat iyon sa kanyang suot na blue long sleeve. Ngunit mabilis akong nagising, nang humigpit pa ang pagkakahawak nito sa aking braso. Bitiwan mo ako, sino ka ba? Mabilis na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Tigilan mo ako Clara, kahit 10 taon pa ang lumipas, ay makikilala pa rin kita, at alam kong ganun din ikaw. Mabilis na lumambat ang kanyang titig sa akin, nang pasadahan nito ang aking katawan, at lalo ko pang ikinagulat nang sunggaban niya ako ng yakap. I miss you love. Bigla na lang uminit ang aking ulo, nang marinig kong tinawag niya ako sa aming endearment noon. Ang kapal ng mukha nito, kung makayakap sa akin, ay akala mo walang malaking kasalanan na nagawa. Bitiwan mo nga ako Apollo. Please, we need to talk love. Nagsusumamo nitong wika, ngunit matindi akong pumigla sa kanya. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa, matagal na tayong tapos. Iniwan mo na lang ako basta Clara. Halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Dahil manloloko ka, galit kong sambit sa kanya. Kung ganon kailangan natin mag-usap. Madiin itong saad, at basta na lamang akong binuhat na parang sako ng bigas. Apollo ibaba mo ako ano ba? Nanggigil kong sinusuntok ang likod nito, ngunit wala iyong talab sa kanya. Ogag kang lalaki ka. Bitiwan mo sabi ako. Natigil ako nang paluan nito ang aking puwet. Masyado nang madumi ang bibig mo, kailangan ko na yang linisin. Pilyo nitong saad, kahit hindi ko nakikita ang kanyang mukha, ay alam kong nakangisi ang lalaki.